Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang kayang ikwento to ng diretso, nang walang palusot, nang walang halakhak na kunwari biro lang. Siguro kasi ganitong oras ko rin siya unang naramdaman. Yung oras na tahimik na ang kalsada pero hindi tahimik ang ulo mo. Yung oras na kahit anong gawin mong lakas ng radyo, parang may ibang tunog pa ring sumasabay sa ilalim. Mahina pero mapilit. Parang kuko sa kahoy. Kung nakikinig ka ngayon habang mag-isa, sa sasakyan o sa kwarto, pakiusap, huwag mong i-on ang ilaw para lang mawala ang kaba. Hindi yan gumagana. Mas lalo mo lang mapapansin kung gaano karami ang pwedeng pagtaguan ng dilim kahit may ilaw. Ako si Noel. Ordinaryo lang ako. Hindi ako yung tipong naghahanap ng kababalaghan. Driver ako. Hindi full-time pero sapat para masabi kong kabisado ko ang mga daan na hindi na binibigyan ng oras ng araw. Noong nangyari to, nagdadrive ako para sa isang maliit na courier service. Gabi ang schedule ko kasi mas mabilis, mas konti ang traffic, mas kaunti ang tanong ng mga tao. Akala ko noon yun ang pinakamagandang parte. Ngayon naiisip ko, baka kaya nila inilalagay ang mga biyahe sa gabi kasi may mga bagay na mas madaling ipasa kapag wala nang masyadong nakakakita. Hindi ito yung kwento na may biglang sigaw, may tumalon sa hood o may multong sumigaw ng pangalan ko. Mas nakakatakot to kasi paunti-unti. Parang tubig na tumutulo sa kisame. Sa una, hindi mo pinapansin. Hanggang sa mapansin mo, basang-basa na pala ang buong sahig. At ang tanong mo na lang, kailan pa to nagsimula? Nagsimula siya sa isang order na hindi dapat sa akin mapunta. Bandang 10:00 ng gabi, tumawag yung dispatcher namin, si Liza. Boses niyang pagod, mabilis magsalita, parang gusto na niyang matapos agad ang usapan. Sabi niya, "Noel, may last minute. Kailangan maihatid bago maghating gabi. Pick up sa may lumang subdivision sa likod ng simbahan. Alam mo yung daan dun sa may puno ng akasya?" Alam ko, lahat ng driver sa area namin alam yun. Daan yun na parang laging basa kahit walang ulan. Tapos ang mga ilaw sa poste, hindi sabay-sabay. May isang poste doon na palaging patay. Kahit palitan mo ang bumbilya, patay pa rin. Minsan iniisip ko baka hindi kuryente ang problema. Baka ayaw lang talaga ng lugar na yun ng liwanag. Tinanong ko siya, ano yung package? Envelope lang daw, dokumento, importante. Kanino? May saglit na katahimikan. Yung katahimikan na maririnig mo kahit sa telepono. Tapos sinabi niya, wala sa system yung pangalan, basta address. Nakanote, huwag kang hihinto kahit may tumawid. Akala ko joke. Sabi ko, ano yan? Horror delivery? Hindi siya tumawa. Noel, seryoso, kailangan mo lang sundin, okay? Kung normal na gabi yun, baka tumanggi ako. Pero kailangan ko ng extra. May utang ako noon, maliit lang. Pero yung klase ng utang na araw-araw kang binabantayan sa isip mo. Kaya sinabi ko, sige, send mo na lang address. Pagka-send niya, tiningnan ko yung mapa. Familiar yung area pero hindi ko masyadong pinupuntahan. Yung subdivision na yon, luma, tahimik. Yung mga bahay, may mga bakod na bakal na kinakalawang na. May mga halaman na parang lumalaki nang walang nag-aalaga. Yung gate, hindi laging nakasara pero palaging parang ayaw kang papasukin. Pagdating ko sa main road papasok, napansin ko agad ang hangin. Hindi malamig, pero mabigat. Parang may amoy na hindi mo ma-pinpoint. Halo ng basang dahon, lumang alikabok, at konting amoy ng kandila. Parang galing sa simbahan na malayo, pero nandito sa loob ng sasakyan ko. Naka-aircon ako, sarado ang bintana, pero andun pa rin. May mga aso sa gilid ng kalsada, pero hindi sila tumatahol. Nakatingin lang sila. Yung tingin ng aso na parang may nakikita siyang hindi mo nakikita. Yung hulo nila bahagyang nakatagilid, tapos nakapirme sa isang punto sa harap. Pinilit kong hindi pansinin. Sabi ko sa sarili ko, pagod lang ako. Habang papalapit ako sa likod ng simbahan, nag-iba yung tunog ng gulong sa kalsada.
Parang mas pino ang graba, mas malutong. Parang dumadaan ako sa lugar na hindi na masyadong dinadaanan. Nakatitig lang ako sa daan, tapos napansin ko yung mga poste ng ilaw. Tama nga, hindi sabay-sabay. May isa, maliwanag. Yung kasunod, mahina. Yung kasunod, patay. Tapos maliwanag ulit. Parang may pattern pero hindi ko magets. Parang code. Nakarating ako sa address ng pick-up. Hindi bahay, hindi opisina, maliit na waiting shed lang sa tabi ng bakod ng simbahan. May puno ng akasya na malaki, yung ugat niya parang kamay na lumalabas sa lupa. Sa ilalim noon, may nakatayong babae. Sa una, akala ko normal lang, may nagdi-pick up, ganun. Pero habang papalapit ako, napansin kong hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya sa gilid ng kalsada, hindi sa mismong ilaw. Nasa pagitan siya ng maliwanag at madilim, parang sinadya. Naka-white siya, damit na puti na mahaba, hindi gown na pangkasal, hindi rin sando, parang simpleng bestida na luma. Hindi ko makita ang mukha niyang nang maayos kasi nakayuko siya at ang buhok niya mahaba. Hindi magulo pero parang mabigat, parang basang buhok kahit hindi umuulan. Huminto ako sa tamang distansya, hindi sobrang lapit. Hinula ko ang flashlight ko pero hindi ko tinutok agad. Ayaw kong magmukhang agresibo. Binaba ko ang bintana ng konti. "Ma'am, pick up po." Dahan-dahan niyang inangat ang hulo. Hindi niya tinaas ng buo, sapat lang para makita ko ang baba niya. Maputla. Tapos ang labi niya parang walang kulay. Tiningnan niya sa direksyon ko, pero hindi ko masabi kung mata ba talaga ang tumingin. Parang yung tingin niya hindi nakatutok sa akin, parang lampas. Iniabot niya ang isang puting envelope. Malinis, pero may konting dumi sa gilid. Parang hinawakan ng kamay na may alikabok. Wala akong nakitang pangalan, wala ring return address. Taning isang linya ng sulat, maliit. "Huwag kang hihinto." Bumigat ang lalamunan ko. Tinanggap ko ang envelope gamit ang dalawang daliri, parang ayaw kong maramdaman masyado. Pero naramdaman ko pa rin. Malamig. Hindi malamig na galing sa aircon. Malamig na parang galing sa ilalim ng lupa. "Ma'am, saan po ang..." Hindi ko natatos dahil bigla siyang umatras. Isang hakbang lang, tapos tumalikod ng hindi man lang nagmamadali. Naglakad siya palayo sa gilid ng bakod, papunta sa pagitan ng mga puno sa likod ng simbahan. Walang tunog ang hakbang niya. Hindi yung hindi ko narinig lang. Talagang walang tunog. Kahit sa graba, kahit sa dahon. Sinara ko ang bintana. Napalunok ako. Pinilit kong tumawa. Yung pilit na tawa na ginagawa mo para hindi mo maramdaman ang kaba. Sabi ko, "Ayos Noel, gabi lang to, huwag kang OA." Sabay andar. Ang drop-off mas malayo. Dadaan ako sa isang road na kilala sa mga driver. Isang stretch na walang bahay, puro puno, tapos may kurbada. Dati may mga street racer doon, ngayon bihira na. May mga kwento, pero lahat naman may kwento. Habang nasa main road na ako sa stretch, napansin ko yung envelope sa passenger seat. Hindi ko siya tinitingnan, pero nararamdaman ko. Parang may bigat na hindi tumutugma sa itsura niya. Parang may nakatingin. Yung pakiramdam na may tao sa tabi mo kahit mag-isa ka. Yung balikat mo biglang sumisikip. Tapos ang tingin mo laging napapadpad sa side mirror. Inon ko ang radyo. Music lang, low volume. Pero may narinig akong parang static sa ilalim, kahit malinaw ang station. Tinapik ko ang dashboard, nawala sandali, tapos bumalik. Sa unang ilang minuto, normal pa. Ilaw ng tindahan, iilang tricycle, mga asong tumatawid. Pero nung lumiko na ako papunta sa stretch na iyon, parang nag-iba ang mundo. Hindi dramatic, hindi biglang nagdilim, pero parang humina ang tunog ng paligid. Parang may naglagay ng kumot sa hangin. Naging mas makintab ang kalsada. Parang basa, pero tuyo naman. Nakita ko sa headlights may parang manipis na hamog na gumuguhit sa ibabaw. Hindi umuulan, wala ring fog forecast, pero andun yung parang usok na hindi umaangat, parang dikit sa lupa. Tiningnan ko ang side mirror. Wala naman.
tiningnan ko ang rearview mirror, may puti. Hindi malapit, malayo, pero malinaw. Sa gitna ng lane sa likod ko, may puting hugis na parang damit na nakabanting, naka-white, nakatayo, nasa daan mismo. Pumintig ang tenga ko. Pinilit kong huwag tumigil. Sabi ng note, huwag kang hihinto. Sabi ko, baka tao lang. Baka may tumawid. Baka naglalakad. Pero walang bahay dito. Walang ilaw. Walang tao dapat. Pinilit kong tumingin ulit sa harap. Mas mahigpit akong humawak sa manibela. Sabi ko sa sarili ko, huwag kang magpapanik. Huwag kang magpapadala. Diretso lang. Ang kakaiba, habang umaandar ako, hindi siya nawawala sa rearview mirror. Dapat, lumiliit siya. Dapat, maiiwan siya. Pero parang pareho lang ang distansya. Parang sumusunod siya, pero hindi mo naririnig. Parang nakakabit siya sa likod ng sasakyan, sa mismong ilaw ng taillights. Pinindot ko ang gas ng kaunti. Tumaas ang speed. Tumingin ako sa rear view. Nandoon pa rin. Pareho pa rin. Doon ko naramdaman yung pawis sa batok ko. Malamig. Yung palad ko, basa sa manibela. Yung lalamunan ko, tuyo. Parang may cotton sa bibig ko. Nagsalita ako ng malakas para marinig ko ang sarili ko. Okay lang. Reflection lang yan. Ilaw lang. Huwag ka ng tanga. Pero may isa pang bagay na napansin ko. Sa bawat poste ng ilaw na madaanan ko, kakaunting poste lang, mahina ang ilaw. Sa sandaling makapasok ako sa liwanag, nawawala siya sa rear view mirror. Paglabas ko sa liwanag, bumabalik siya. Parang may rules. Parang hindi siya pwedeng kitain kapag maliwanag, pero kapag nasa dilim, nandoon siya. At yung poste na palaging patay, papalapit ako doon. Alam ko dahil lagi kong natatandaan yung lugar na yon. Parang marka. Habang papalapit, naramdaman ko na parang humigpit ang hangin sa loob ng sasakyan. Parang naging mas maliit ang cabin. Parang lumapit ang kisame. Nagsimula akong huminga ng mababaw. Narinig ko ang sarili kong paghinga. Sobrang lakas, parang hindi ko kontrolado. Pagdaan ko sa patay na poste, biglang naging mas madilim. Sandali lang, pero sapat. At sa sandaling yon, naramdaman ko na may parang dumampi sa likod ng upuan ko. Hindi kamay, parang tela. Parang malamig na hangin na may bigat. Parang may dumaan na damit sa likod ko, sa pagitan ng upuan at balikat ko. Hindi ako lumingon. Hindi ako lumingon. Hindi ako lumingon. Ang utak ko gustong-gusto lumingon. Yung katawan ko gustong i-check kung may tao ba sa likod. Pero may parte sa akin na alam. Kapag lumingon ka, binibigyan mo siyang lugar. Kapag tinignan mo, pinapapasok mo. Kaya tumingin ako sa harap. Pilit. Nanginginig ang tuhod ko kahit nakaupo. Tumaas ang balahibo ko sa braso. Parang may malamig na daliri na dumaan sa batok ko. Hindi humawak, pero nagbilang ng buto. Pagdating ko sa susunod na ilaw, biglang gumaan ng kaunti. Parang nakahinga ako ulit. Tumingin ako sa rear view. Wala. Natawa ako pero hindi masaya. Yung tawang naninginig. Ayan, wala naman pala. Pero sa peripheral ko, sa passenger seat, napansin ko yung envelope. Hindi na siya sa upuan. Nasa dashboard na siya. Nakapatong, parang inilipat ng kamay na hindi ko nakita. Napatigil ang puso ko sandali.
Pero hindi ako huminto. Hindi ko kayang huminto. Ang gawin ko lang, dinagdagan ko ang lakas ng radyo. Pero imbis na music, static na ngayon. Malakas. Parang may hinihila na signal. Parang may sinusubukang magsalita gamit ang mga patlang. Pinatay ko ang radyo. Tahimik. Pero hindi tunay na tahimik. May tunog pa rin. Yung tunog ng gulong. Tunog ng makina. Tapos sa ilalim, may mahina na parang pagkaluskos. Parang tela na hinihimas sa leather. Parang bestida na gumagalaw sa loob ng sasakyan. Doon ko naisip na mag-isa lang ako. Serado ang bintana, nakalock ang pinto. Kaara na may tunog ng tela. Sinilip ko ang side mirror. Wala. Sinilip ko ang rear view. Wala. Pero nararamdaman ko siya sa loob. Parang hindi siya sa labas. Parang lumipat. Pinilit kong huwag mag-isip ng sobra. Focus sa destination. Yung drop-off address, isang bahay sa dulo ng isang cul-de-sac, sa isang bagong subdivision na katabi ng lumang area. Medyo mas maayos ang ilaw doon, sabi ko sa sarili ko. Mas safe, mas maraming tao. Pagdating ko doon, tapos na to. Habang papalapit, napansin ko na parang mas kuunti ang bahay kaysa sa inaasahan ko. Oo, may bagong street light. Pero ang ilaw, puti rin. Hindi warm. Puting-puti. Parang ilaw sa ospital. Nakakasakit ang mata. Yung mga bahay, nakatayo. Pero parang walang nakatira. Walang kurtina. Walang halaman. Walang tsinela sa labas. Tahimik na tahimik. Parang set. Tumingin ako sa address. House number 17. Pagpasok ko sa street, nakita ko ang mga numero sa gate. 14, 15, pero wala akong nakitang 16. Diretso agad sa 17. Parang nilagtawan. Hindi naman imposible, baka vacant lot. Pero wala ring lot. Parang nagkamali ang bilang ng mundo. Huminto ako sa harap ng number 17. Ang gate, serado pero hindi nakapadlock. Ang bahay, 2 palapag pa, pero walang ilaw sa loob. May isang bintana sa taas na bahagyang bukas, pero itim ang loob. Hindi mo makikita kung may tao. Kinuha ko yung envelope. Ngayon, mainit-init na siya. Hindi ko alam kung dahil sa kamay ko o dahil sa iba. Pero hindi na siya malamig. Parang may buhay. Lumabas ako ng sasakyan. Dahan-dahan. Humampas sa akin ng hangin. Mas malamig dito. At may amoy ng bagong pintura na halo sa amoy ng lupa. Tahimik. Sobrang tahimik na maririnig mo ang sariling lunok. Naglakad ako papunto sa gate. Hinawakan ko ang bakal. Malamig at basa. Parang may hamog. Pero wala namang hamog sa ibang bagay. Gate lang. Tumawag ako, "Hello, delivery po." Walang sagot. Tumawag ako ulit. Mas malakas. "Delivery po. May envelope po." May narinig akong tunog mula sa loob ng bahay. Hindi yapak. Parang paggalaw ng kurtina. Pero wala namang kurtina. Parang may humila ng tela. Mabagal. Napalunok ako. "Iiwan ko na lang po sa gate," sabi ko, kahit walang nakikinig. Pero bago ko mailagay sa pagitan ng rehas, may boses na mahina. Hindi galing sa loob ng bahay. Galing sa likod ko. Hindi sa gate. Hindi siya sigaw. Hindi rin bulong. Parang normal na boses, pero walang emosyon. Parang reading lang ng instruction. Namlamig ang likod ko. Dahan-dahan kong lumingon. Sa tabi ng kalsada,
Sa ilalim ng streetlight na puti, may babae naka-white. Pareho. Hindi ko masigurado kung siya ba yang sa pick-up. Pero ang pakiramdam ko, oo. O kung hindi man siya, pareho silang amoy. Amoy kandila, amoy lumang damit, amoy lupa. Nakatayo siya sa gilid nakaharap sa akin. Hindi ko makita ang mukha niyang ng buo kasi ang ilaw nasa likod niya, parang silhouette. Pero kitang-kita ko ang puti niyang damit. Sobrang puti, parang kumikislap. Hindi naman dapat ganun. Kanino po ito? Tanong ko. Kahit alam kong mali ang tanong. Dapat hindi na ako nagtatanong. Dapat iniwan ko na lang at umalis. Tumuro siya sa pinto ng bahay. Hindi gate. Pinto mismo. Doon. Wala pong sumasagot. Sabi ko, baka tulog na. Tahimik siyang sandali. Tapos sabi niya, hindi sila natutulog. Parang may gumapang sa tiyan ko. Yung kaba, hindi na lang kaba. Parang instinct na. Parang katawan ko mismo ang nagsasabi, umalis ka na. Pero may bahagi rin na parang hinihila. Parang kapag umalis ako, may mangyayari na mas masama. Parang mas ligtas na sundin na lang. Lumapit ako sa pinto. Dumaan sa maliit na walkway. Walang halaman. Semento lang. Pero ang semento parang malambot sa ilalim ng sapatos ko. Parang lumulubog ng bahagya. Tinignan ko, wala naman. Pero naramdaman ko. Sa bawat hakbang, naririnig ko yung sarili kong hininga. At sa pagitan ng hinga ko, may iba pang hinga. Hindi ko marinig ng buo, pero parang may sumasabay sa ritmo ko. Kalahating segundo late. Parang echo, pero hindi echo. Parang ibang bibig. Nakarating ako sa pinto. Wala ring doorbell. May maliit na metal knocker, luma. Parang hindi bagay sa bagong bahay. Hinawakan ko. Malanig at parang may langis. Parang may humawak dito ng maraming beses. Kumatok ako. 2 beses. Walang sagot. Kumatok ulit. Mas malakas. May tunog sa loob. Parang may gumulong. Parang may nahulog na bagay na hindi mabigat. Tapos parang may bumulong. Hindi ko maintindihan pero narinig ko ang isang salita na parang galing sa bibig na puno ng alikabok. Buksan. Hindi ko alam kung ako ba ang dapat magbukas o sila. Pero ang pinto biglang umusog ng kaunti. Parang may nag-unlock mula sa loob. Hindi bumukas ng buo. Nakaawang lang sapat para makita ko ang loob. Na madilim na hallway. Walang ilaw pero may puting pader. Masyadong puti. Parang hindi pininturahan, parang papel. At sa loob, may amoy na sumalpok sa akin. Amoy formalin, amoy ospital, amoy bulak at lumang gamot. Nagsikip ang dibdib ko. Hindi ako pumasok. Natural, hindi ako papasok. Inabot ko lang ang envelope sa loob, parang may taong kukuha. May kamay na lumabas, maputi, manipis. Hindi ko nakita ang buong tao. Kamay lang, at yung daliri, mahaba. Kinuha niya ang envelope dahan-dahan, parang hindi niya minamadali, parang alam niyang wala akong mapupuntahan. Nung nahawakan niya, biglang humina ang tunog ng paligid, parang nawala ang makina ng mundo. Narinig ko ang sarili kong tibok, malakas, parang drum sa tenga ko. Tapos, sa pagitan ng pinto at ng dilim, may narinig akong paghinga na malapit at isang boses na parang pamilyar pero hindi ko ma-place. Parang boses ko pero mas matanda, mas pagod. Babalik ka. Bago pa ako makasagot, dahan-dahang isinara ang pinto. Walang slam, walang bigla. Dahan-dahan lang, parang may habang oras para magbago ang isip ko. Pero sarado na. At nang sarado na, parang wala ng bahay. Parang fasada lang talaga. Tumakbo ako pabalik sa sasakyan. Hindi sprint kasi nanginginig ang tuhod ko pero mabilis. Nilinggon ko yung streetlight kung saan yung babae. Wala na.
Pero naramdaman ko pa rin ang presensya niya. Parang nakatayo siya sa likod ko. Isang hakbang, sapat para maramdaman mo ang lamig ng hangin na hindi tugma sa paligid. Pagsakay ko sa sasakyan, nag-lock agad ako. Automatic naman pero pinindot ko pa rin, paulit-ulit, parang makakatulong. In-start ko ang makina. Umugong, parang normal. Pero nung umandar ako, napansin ko sa rear view mirror, may puti ulit. Mas malapit na ngayon, hindi na hugis lang. Kita ko na ang buhok, mahaba, tumatakip sa muka at yung balikat sobrang lapit, parang nasa likod ng trunk. Pero wala naman siyang reflection sa glass, nasa hangin lang siya, nasa ilaw. Hindi ako huminto. Lumabas ako ng street na yon, pabilis ng pabilis. Ang mga bahay dumadaan sa gilid ko, parang paulit-ulit. Napansin ko, pare-pareho ang gate, pare-pareho ang bintana, parang copy-paste, parang wala talagang nakatira, parang ginawa lang para pagligawan ka ng katahimikan. Nakarating ako sa guardhouse sa labasan ng subdivision. May ilaw, may tao dapat, pero walang guard. Bukas ang gate. May upuan, may thermos, pero walang tao. Parang umalis lang saglit at hindi bumalik. Lumabas ako sa main road. Dito dapat may mga sasakyan na, pero halos wala rin. Isang jeep sa malayo pero parang hindi gumagalaw. Nakapark sa gilid. Patay ang ilaw. Tahimik. Tiningnan ko ang oras. 11:47. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong naalala yung sinabi ni Liza na bago maghating gabi, parang deadline, parang may mangyayari paglampas. Napalunok ako. Pinilit kong umuwi. Hindi na ako bumalik sa office. Bahala na kung magalit sila. Gusto ko na lang makarating sa bahay, makasara ng pinto, makabukas ng ilaw, makakita ng normal na bagay. Plato sa lababo, tsinelas sa sala, TV na maingay. Habang nagda-drive ako pauli, napansin ko ang ilaw sa poste. Hindi na pattern, parang sumusunod sa akin. Kapag napapabilis ako, parang humahabol ang dilim sa likod. Kapag bumabagal, parang lumalapit ang mga anino sa gilid. At sa bawat daan ko sa patay na poste, kahit saan, kahit sa ibang barangay, parang laging may patay na poste ngayon, napapansin ko. Doon ko nararamdaman yung malamig na tela sa batok ko. Doon ko naririnig yung pagkaluskos sa likod ng upuan. Doon ko nararamdaman na may kasabay akong hininga. Hindi ko siya nakikita sa side mirror kapag maliwanag. Pero sa dilim, sa pagitan ng ilaw, palaging may puti sa likod. Pagdating ko sa tapat ng bahay namin, halos hating gabi na, 11:59. Mabilis akong pumasok sa gate. Sinara ko, nilock. Pumasok ako sa bahay. Binuksan lahat ng ilaw sa sala, kusina, hallway. Parang ritual, parang kailangan. Umupo ako sa sofa. Nanginginig, parang galing sa lagnat. Tinawagan ko si Liza. Walang sagot. Tinawagan ko ulit. Nagring, tapos naputol. Parang may sumagot pero walang boses. Static lang. Mahina, parang radyo kanina. Tapos may narinig akong boses, malayo. Hindi ka dapat tumigil, sabi ng boses. Boses ni Liza ba yun? O boses na ginagaya siya? Hindi ko alam. Liza, sabi ko, nanginginig. Ano yun? Anong nangyari? Sino yung babae? Walang sagot. Naputol ang tawag. Tumayo ako, nagpunta sa kusina, uminom ng tubig. Pero yung tubig, parang may lasa ng bakal, parang galing sa lumang gripo. Hindi naman ganun dati. Nagpunta ako sa bintana. Sumilip ako sa labas. Tahimik ang street. May ilaw sa poste, sa tapat. Normal. May isang pusa na dumaan. Mabilis. Normal. Huminga ako. Sinabi ko sa sarili ko, tapos na. Nakauwi na ako. Wala na yun. Baka stress lang. Baka kulang lang ako sa tulog. Pero nung tumalikod ako mula sa bintana, napansin ko yung isang bagay sa sala namin. Sa may ilalim ng center table, may puting envelope. Hindi ko alam kung saan galing. Wala akong iniuwi. Iniabot ko na sa pinto ng number 17. Sinara ko pa ang pinto ng sasakyan. Wala akong bitbit.
Pero nandun ang envelope. Parehong puti, parehong linis, may konting dumi sa gilid. Parehong sulat. Huwag kang hihinto. Naupo ako sa sahig. Hindi ko kayang tumayo. Naramdaman ko na parang umiikot ang bahay. Parang humihigpit ang hangin sa loob. Parang sumisikip ang mga pader. Parang ang ilaw hindi na nagbibigay ng liwanag. Nagbibigay lang ng kulay sa dilim. Gusto kong buksan ang envelope. Gusto kong malaman kung ano yung laman para matapos na. Para may paliwanag. Para may rason. Pero alam ko rin na may mga bagay na hindi mo binubuksan. Hindi dahil sa takot sa laman, kundi dahil sa takot na kapag binuksan mo, may lalabas na hindi na babalik. Kaya hindi ko binuksan. Tinulak ko lang palayo gamit ang paa hanggang sa pumasok sa ilalim ng sopa. Doon hindi ko na makita, pero alam kong nandoon. At alam kong hindi yun ang punto. Ang punto, kaya niyang pumasok kahit sarado ang pinto. Kaya niyang mag-iwan ng bagay sa bahay mo nang hindi mo namamalayan. Kaya niyang maghintay. Nung gabing yun, hindi ako natulog. Umupo lang ako sa sopa, nakabukas ang ilaw, nakikinig sa bawat tunog, sa pag-click ng ref, sa pag-ikot ng electric fan, sa pag-uga ng bintana kapag may hangin. Lahat ng tunog, pinapakinggan ko kung may kasamang iba. Bandang 2:00, may narinig akong mahinang kaluskos sa hallway. Parang tela na humahaplo sa pader. Dahan-dahan, hindi minamadali. Parang naglilibot. Hindi ako lumingon kasi naaalala ko yung patay na poste. Naaalala ko yung rule na parang natutunan ng katawan ko. Na kapag tinignan mo, bibigyan mo siya ng lugar. Kaya tumitig lang ako sa harap, sa TV na patay, sa reflection ko sa itim na screen. At sa reflection, sa likod ko, may puti. Hindi siya malinaw, parang usok, parang liwanag na walang pinanggagalingan. Pero andun siya, nakatayo sa likod ng sopa, sa pagitan ng sala at hallway. At kahit hindi ko siya tinignan ng diretsyo, naramdaman ko ang lamig. Parang bumaba ang temperatura sa isang iglap. Naramdaman ko ang balahibo ko sa braso, tumayo isa-isa. Naramdaman ko ang hininga ko, tumigil sandali, tapos bumalik ng mababaw. May boses na mahina, parang galing sa lalamunan na tuyo. Babalik ka. Hindi ko alam kung sinong kausap niya. Ako ba? O ang sarili ko? O ikaw na nakikinig ngayon? Simula noon, tinigil ko ang night deliveries. Lumipat ako sa araw. Kahit mas matraffic, kahit mas pagod, kahit mas maliit ang kita. Ayoko na sa dilim. Ayoko na sa pagitan ng ilaw. Ayoko na sa patay na poste. Pero hindi ibig sabihin na takos. Kasi kahit tanghali, kahit maliwanag, may mga sandali na may makikita kang puti sa sulok ng mata mo. Isang bestida sa dulo ng estikina. Isang anino na masyadong maliwanag para maging anino. Isang babae sa waiting shed na nakatayo sa pagitan ng araw at lilim. At minsan, kapag nagdadrive ako at may biglang tatawid, tao, aso, pusa, automatic mong gustong huminto. Natural yon, tama yon. Pero may ibang sandali na may tatawid na hindi mo siguradong totoo. Puting-puti, walang mukha. Nasa pagitan ng ilaw ng poste at ng dilim ng puno. At doon, maririnig mo sa loob ng ulo mo, hindi mo alam kung sarili mo o ibang boses, huwag kang hihinto. Hindi ko alam kung bakit ako pinili. Baka hindi naman ako pinili. Baka napadaan lang ako sa rule na hindi ko alam. Baka tinanggap ko ang envelope at sa pagtanggap ko, pumayag ako. Pumirma ako sa hangin. At ang pinakaayokong aminin,
May mga gabing naiisip ko na bumalik sa number 17. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil parang may humihila. Parang may utang na hindi mo maalala kung kailan mo inutang. Parang obligasyon na walang kontrata pero alam mong meron. Kaya sinasabi ko to ngayon dito para sa'yo. Hindi para matakot ka, hindi para magmukhang espesyal, kundi para maalala mo yung pakiramdam na kapag may instruction na hindi mo maintindihan, kapag may note na hindi normal, kapag may nagsabi sa'yo na huwag kang hihinto kahit may tumawid, magtanong ka muna kung sino ang naguutos. At kung sakaling magdadrive ka sa gabi at may makita kang babae sa puti sa gilid ng daan, huwag mong isipin agad na kwento lang. Huwag mong isipin agad na imahinasyon mo. Pansinin mo yung mga poste ng ilaw. Pansinin mo kung alin ang patay. Pansinin mo kung kailan mo siya nakikita at kailan nawawala. At pakiusap, kung maramdaman mong may lamig na tela sa batok mo kahit sarado ang bintana, kung marinig mong may kaluskos sa likod ng upuan mo na hindi galing sa gamit mo, huwag mong lilingon ng bigla. Hindi dahil may makikita kang mukha, kundi dahil baka wala kang makita at mas lalong hindi mo na alam kung nasaan siya. Tahimik lang siya. Ganun siya. Hindi siya nagsisigaw, hindi siya nagmamadali. Parang naghihintay lang sa tamang pagitan ng ilaw at dilim, sa tamang oras na pagod ka na, sa tamang sandali na sigurado ka nang ligtas ka. At kapag nangyari sa'yo, baka ma-realize mo rin yung na-realize ko, na hindi pala siya laging sa kalsada. Minsan, nasa loob na siya bago mo pa maisara ang pinto. At kung sakaling may makita kang puting envelope sa bahay mo na hindi mo naman dinala, huwag mo nang itanong kung saan galing. Mas mahalaga ang tanong na ito, sa'yo ba talaga nakapangalan yan o ikaw lang ang susunod na magdadala? Kasi ang totoo, hanggang ngayon, kahit naka-on ang lahat ng ilaw dito sa sala, may mga sandali na kapag tahimik ang paligid at naririnig ko ang sarili kong paghinga, may sumasabay pa rin, kalahating segundo late, parang echo na may ibang bibig. At sa bawat patay na ilaw na madaanan mo, sa kalsada, sa hallway, sa loob ng isip mo, may puti na pwedeng tumayo ron. Hindi mo makitang buo, pero mararamdaman mo. Kaya kung may marinig kang ganitong kwento at tumawa ka lang, ayos lang. Tumawa ka, mas mabuti kung kaya mo. Pero mamaya, kapag naglakad ka papunta sa bintana at makita mong maliwanag ang poste sa labas, tignan mo kung may isang parte ng kalsada na parang mas madilim kaysa dapat. At huwag mong hahayaang mapansin mo na lang bigla na may nawala palang ilaw at doon sa pagitan may nakatayo ng matagal. Hindi siya umaalis kapag hindi mo pinapansin. Minsan, mas lalo lang siyang tumatagal. At yon ang pinakamanakakatakot.